tayong mapadaya na ang happiness ay ang kasiyahan ay ingay. You know, to be happy is to be loud, hindi po yung totoo. Kala ng iba, pag ang ingay-ingay, nagsasabugan dito, malalaking mga speaker, may torotot, may ang saya-saya. Di po kung minsan, alam nyo, yung ganong saya pa may kaguluhan minsan. May mga away sa ganon. Pag bumabaha ng alak, tapos mga, so wag kayong mag-ano na, pag New Year, dapat maingay tayong lahat. Hindi po, ang kasiyahan, hindi po na i-relate sa ingay, sa noise. May mga tao nga, sobrang saya, pero mag-isa lang siya doon sa isang place, pero ang saya niya. Minsan, hindi maingay ang paligid, walang mga pasabog, walang mga malalakas na mga speaker na nasa labas, pero yung tatay o kaya yung nanay, nakikita niya lang yung kanyang anak habang natutulog. Yung feelings nung happiness, yung feelings nung joy, yung saya, hindi ma-compare doon sa lahat ng ingay. Kaya, pag sinabi natin happy ang New Year, unang-una, you can felt it on the inside. Wala sa labas, wala doon sa mga handa sa pagkain, sa ingay, mga paputok, mga, ang kasiyahan ng New Year, ng bagong taon, yung alam na alam mo unang-una sa kaibuturan ng puso mo, sa buong 2021, sinamahan ka ng Panginoon. That you really been guided, provided, healed, blessed ni Lord yung buong 2021 natin. Kaya dun pa lang, sobrang saya na. Kaya kung minsan kahit wala kayong mga lamesa sa labas ng kalsada, together with other people, yung iba may mga uniform pa, okay lang yon. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka nakasali sa ganun, wala kang malungkot na yung bagong taon. Hindi po minsan ang saya ng bagong taon nandun sa pasalamat ng puso. Yung minamasdan mo yung mga anak mo, binabalikan mo yung buong 2021, how the Lord been faithful and been good to you. Nandun yung happiness sa loob. Nandun yung happy ng New Year. Amen? Sa katahimikan, minsan sa solitude, nandoon ang happy ng New Year. Minsan doon sa private time mo, with God, habang nakatulala ka, habang nag-iisip, nakikita mo yung kabutihan niya ng Panginoon, that makes your year actually happy. Kaya kung hindi man kayo palagay ninyo, hindi kayo, minsan lalabas tayo, maingay ang paligid, lahat, ganito, ganyan, dapat ganun ang New Year, walang standard ang saya ng New Year sa ingay. Ang saya ng New Year, nasa katapatan ng Panginoon. At pag nag-reflect tayo, gaano kabuti si Lord sa mga buhay natin, you look at to your family. Tingnan niyo yung family niyo, tingnan yung buhay niyo, tingnan niyo ikaw ngayon. Para pagkukumpara mo, hindi perfect, wala namang perfect life, perfect man or woman, wala namang ganon, walang perfect situation, but what you have actually is a perfect God. In the midst of imperfect yung sitwasyon, minsan kung kailan pa bagong taon, kung kailan pa magpapalit yung taon, dun ka pa walang pera, pero wala ka namang sakit. So, gusto ko lang i-deal yung ingay ng bagong taon doesn't reflect your happiness. Wala sa volume ang happiness. Wala sa mga fanfare, fireworks ang happiness. So, huwag kayong mangungutang para makabili lang ng fireworks. Yung iba pagkatapos nun, psh, 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 psh. Ayun na, sabog na. Sabog na yung 5,000. Ubus na. Yan ang problema ng utang pa para doon. But the most important thing right now is really to look up the sky and see the beauty of creations. And then look within and see the image of Jesus in you. And then look around you, the people. Tingnan mo yung paligid. Yun yung cause, reason why you can celebrate the new year. Amen? Hallelujah. Anyway, sige, start tayo sa prophetic word na binigay sa atin ng Panginoon. Matagal na itong dinrap ni Lord itong last 2021 na sinasabi niya na wag maging property yung mga tao but privilege. Dinadrop ng Lord sa heart ko not just for a day but for a week, for a month na walang pilitan, don't force anybody. At dinadrop ni Lord sa heart ko na paramihan na lang ng mamahalin. And then yung pala, that's going to be our year on the next 2020. Itong year na ito, on the next coming months ng buong taon ng 2022, the Lord wants us as a New Life family to have a year, isang klase ng taon
na I believe mas better from what we have last year, 2021. Pero, itong taong 2022 will be also one of your best year. Maraming restoration, rebuilding, maraming promotion, maraming dadating na mga mabubuting bagay ngayong 2022. Pero ang isang bagay na magiging masyadong specific sa ating taong ito, na I pray na makatch nating lahat, is let us all become much more loving. This is going to be a year of loving more, like Jesus. Now, we are becoming more loving. Hindi ka mukha dati. Naging mapagmahal tayo, umibig tayo ng mga tao, nag-ministry tayo. Pag nireport namin sa inyo, which I think that will happen, how many feeding program, how many mouth na finid natin ng mga bata, ilan ang pinag-aral, ilan ang inabot, ilan ang ni-reach out, ma-overwhelm kayo. Gaano karaming pera yung ginastos for helping out people, for loving people outside, ma-overwhelm kayo. Pero, mas ma-overwhelm tayo ngayong 2022 because it's going to be much more personal to us. Hindi lang as a church, hindi lang as a group, hindi lang as a family, but it's going to be much more personal sa bawat isa sa atin. Yung taong ito na magiging mas mapagmahal tayo kaysa dati. Sabihin mo sa katabi mo, mas mamahalin kita kaysa dati. Aalisin natin yung retaliation. Aalisin natin yung revenge. Aalisin natin yung babawian kita. Aalisin natin sa isip natin yung babangon ako, tudurugin kita. Aalisin natin sa isip natin yung makakabawi din tayo in a negative way. Let me start with this funny story. Si Johnny, kinuha siya bilang cook sa isang barko ng mga seaman na matatagal nang nandun. So naghanap sila ng magluluto sa kanila at saka mauutos-utusan. So hinire nila itong si Johnny. Dahil bagito, kailan lang sumampa ng barko, so natural, medyo ina-underdog siya. Binubuli ng mga matatagal nang nandun. So ang gagawin ng 4 na seaman, pagpasok ni Johnny, ikaw pala yung bago naming cook, ha? Opo, ako po yun, sir. So handa ka ba sa, Opo, sir. Okay, sige. Kinabukasan, nung magluluto na siya, hindi niya mabuksan yung kalampano, nilagyan ng Vaseline lotion, madulas. Tapos, nung papasok naman siya rin sa pintuan ng kitchen, pagbukas siya ng pinto, may timba na may tubig, di bumuhos sa kanya. Kinaumagahan naman, paggising niya, yung tsinelas niya nakapako sa floor. Kaya pag suot niya, diretso siyang bagsak, bang! Araw-araw yun, wala naman lang siyang kibo, di siya makaangal, kaya tanggap na lang sa sarili niya na yung ginagawa sa kanya, hanggang sasabi ng isang lalaking seaman, bro, masyado ng sobra itong ginagawa natin kay Johnny. So, nakonsensya. Sabi sa kanya, wag na natin itong gawin. Tinawag siya, Johnny, may pangako kami sa iyo ngayong 2022. Magbabago na kami. Di na namin lalagyan ng lotion yung kalan para mabuksan mo kagad. Talaga po. Sabi niya, oo, promise. Sabi nga ni Johnny. So, promise nyo, hindi nyo nakalalagyan ng timbang may tubig yung pintuan din. Oo, hindi na gagawin. Hindi nyo na rin po lalagyan ng pako, yung tsinelas ko, ha? Promise yun. Oo, hindi na namin gagawin. Sabay smile ni Johnny. Sige po, promise ko din, hindi ko naduduran yung soup. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo ganon. Dadating ang time, ngayong taong ito, kahit nasasaktan kayo, hindi tayo gagante. Babawasan natin yung pag-angal. Yung mga reklamador dyan, tsaka reklamadora. Yung mga marites dyan, mariposa, tsaka maricon. Yung mare, latest mare, post mo na. Babawasan natin yung mga yan. Hanggat maaari, tanggalin na yung mga marites na yan. Ayusin po natin ngayon, tong taong ito, we will become more loving. Magmamahal tayo, mas mabilis tayong magpatawad. Mas mabilis tayong umunawa, mas mabilis nating matanggap yung mga sitwasyon ng buhay natin. Why? Because I do believe to handle blessings, to handle promotion, to handle all these challenges na darating ngayong 2022, what we need is love. Hindi basta love. Hindi basta love. Kung merong isang bagay actually na nung una, ang Lord may last will and testament si Jesus. He told His disciple, nung gabi na yon before He went to the cross,
Alam nyo, pagka mamamatay ng isang tao, importante yung last will and testament. Kumbaga, kung yung lola nyo may ipapamana, o kaya may kayamanang tinago sa tokador, tanungin nyo na, Lola, saan po nakalagay yung kayamanan? At ano isusulat niya sa last will and testament? So yung sasabihin ng dying person, mahalaga. So he told his disciple the night before he went to the cross, Jesus is spending time with his disciple. Tapos he had just done an amazing act. Alam niyo kung ano? Bago siya matsugi, hinugasan niya yung kamay ng mga apostol. Paa ng mga disipulo. So umiiyak silang lahat kasi mantakin mo, siya yung dapat paglingkuran pero bow down, hinuhugasan yung paa na pinakamaruming paa. Kasi nung mga time na yun, wala pa naman tiles. So maalikabok talaga, so hinuhugasan ni Jesus with tears in the eyes of the disciples. Di nila matanggap at ginagawa sa amin ito. Noong una, ayaw din ni Pedro, wag Lord. Wag mong gawin niya, nakakahiya. Hindi ako deserving. Pero sabi ni Lord sa kanya, kung di ko gagawin ito, wala kang bahagi sa akin. Sige Lord, paliguan mo na ako. Sabi ni Peter. Hindi lang hugasan. Paliguan mo na ako. And then after that, nagsalita na siya, malapit na rin akong mamatay. Malapit na ako ipako sa krus. Yung pinagpauna ko sa inyo, habang sasalita, umalis si Judas. No, left him that night, na binabanggit niya na yung betrayal. Iwanan siya sa ere right there and then. And then, last thing he told to his disciples, sabi niya, meron akong bagong utos na iiwan sa inyo. A new commandment I'm going to give you. Basahin natin. John chapter 13, verse 34 to 35. Sabi ni Lord, I give you now a new commandment. Love each other just as much as I have loved you. When you demonstrate the same love I have for you by loving one another, everyone will know that you're my true followers. Sabi ni Lord, may bagong utos ako. Mahalin niyo ang isa't isa. Pero teka, bago ba talaga yon? Alam niyo bang ikinuman din ito noon in the Old Testament sa mga Israelites saying, love the Lord your God with your whole heart, soul, mind, and strength. And then love your neighbor the way you love yourself. So hindi bago. Ba't sabi ni Lord bago? Anong nagpabago sa commandment na ito? Anong nagpabago? What makes this commandment new to them? Kasi sinabi naman magmahal. Lagi naman nilang inuutos yan, even in the Old Testament, they were being told to love God, love people. What is new? Sabi mo sa katabi mo, ano ang latest dito? Mga marites talaga. No? Ano ang latest? Anong bago dito sa utos na ito? Alam niyo kung ano? Ang bago sa utos, yung mamahalin mo yung kapwa mo, pero ang pagmamahal na gagamitin mo, kung paano ka minamahal ng Diyos. Ang bago dito, because before, they love people, they love God, but with their own love. Pero ngayon, ang bago ito, may bagong utos ako. Mamahalin mo yung kapwa nyo. Yung isa't isa, mamahalin nyo yung isa't isa. Kahit inis na inis kayo kay John, kahit nababad trip kayo kay Peter, kahit napipikon na kayo kay Judas, kahit naiinis kayo sa mga yan, mamahalin nyo pa rin sila. Why? Nakita nyo kung paano ko minahal yung tax collector? Nakita nyo kung paano ko minahal yung prostitute? Nakita nyo kung paano ko minamahal yung taong may ketong? Nakita nyo kung paano? Nakita nyo naman, di ba nakasama nyo naman ako, ganong pagmamahal ang gagawin nyo. That even when people don't deserve it, you will love them. Bago talaga yun. I think that's new to them. Why? Ang dali kasing mahalin yung mga lovable. Pero ang hirap mahalin pag yung tao hindi ka ibig-ibig. Totoo? Pag ginawan kayo ng tao ng masama, ng masakit, di ba? Ang hirap naman talagang ibigin siya. Kaya sabi niya, this is going to be new. Love your enemy. Love those who persecuted you. Love those who are these people that will go against us. Mamahalin natin sila. Kaya itong bagay na ito, this is really a brand new commandment sa kanila. Pero nagsasalita na ang Panginoon, as much as I have loved you, kung paano ko kayo talagang minahal ng grabe, ng sobra, ganun nyo rin mamahalin yung tao. So mayroong standard si Jesus. Mayroong resources si Jesus. Mayroong reference. Lord, how? Kasi magiging tanong natin, how can I love Him? How can I love her? May reference. Tignan mo how Jesus loves you. So ito ngayon yung pinaka-conclusion kaagad natin.
para mamunga ang pag-ibig, dapat mag-ugat muna sa pag-ibig. Para makita natin yung resulta ng mga pag-ibig na yan, una, may pinag-uugatan yan. Ang pinag-uugatan, pag sinasabi natin sa Pilipino tayong sa Tagalog, pag sabi natin, pag pinag-ugatan, ibig sabihin yan, pinagmumulan. Tama? Alam ba, yung ugat ng ating lahi, pinagmumulan yan. Okay? So pag sinabi natin pinag-ugatan, ibig sabihin, pag sa babae mo sinabi, pinag-ugatan, may varicose vein, you know? Pag pinag-ugatan, pinagsimulan. So what we're talking about right now, yung pinagmumulan ng pag-ibig. So para daw mamunga, kailangan may pagmumulan. Ang pagmumulan ng pag-ibig, hindi yung katabi mo. Yung katabi mo kasi mamahalin mo sa ginagawa niya na mabuti sa'yo. Yun ang pinag-ugatan, kaya mo mahal yung mga tao eh. Pero paano kung wala nang binibigay sa atin? Paano kung wala ka ng dahilang maisip? Paano kung nakakapagod na? May pinagmumulan pa din. Sino? Si Jesus Christ. Kaya sabi ni Lord, itong klaseng pag-ibig nito ang gagamitin ninyo. Usually tayong mga tao, pag tinatanong tayo, nagpapabago-bago yung isip natin, o yung sagot natin, kasi nagbabago yung isip natin. Nung mga bata pa tayo, pag tinanong ko, what do you want to be known in this life? You know, in your life, sa buhay natin, sa paano ikaw mo gustong maging? Mga bata yan, siyempre, kukumpara yung sarili sa mga sports, kukumpara yung sarili sa school, sa social circle, sa mga kurso. Pero pag nagkakaedad na siya, nagbabago din yon. Magsisimulan niya ng ma-imagine yung sarili niya na nagiging provider, nagiging nakapagpapagawa ng bahay. Pagka medyo nag-matured palalo siya, nagsisimula ng magbago din yung isip niya. I want to be known as a man who is responsible, provider, community charity working, community working, gano'n na, nagbabago. Pagka malapit na siyang matsugi, hindi na mahalaga. Pansinin niyo, kung may mga lola kayo, tsaka lolo, bigyan niyo sila ng pera, hindi naman nila din ginagamit kung saan-saan, pinamimigay din sa apo eh. Karamihan lola, di ba, pag bibigyan mo ng pera, iniipon niya, para bibigyan yung apo. Pamimigay niya din. Bihirang-bihira yata yung lola na talagang kinikimkim kasi bibili siya ng lipstick tsaka ng makeup. Bihira. Bihira yung ganun. May mga ganun pa rin, pero bihira, kalamihan, pag binibigyan mo, pamimigay lang din niya. Why? Nagbabago tayo unti-unti. Pero ito yung tanong. Sa sarili natin, nababago yung iniisip natin. But what about the people around us? The best question to ask is how you will be remembered. Sabi ni Lord, by this people will know you. Sa pamamagitan nito, malalaman ng mga tao na talagang followers ka, not by the brand you wear, not by the mark of the beast, not by the seal, not by the brand, not by the title, position, possession. Hindi, by this you will be known by people when you love one another. Kung paano daw kayo nagmamahal sa mga tao, nagmamahal sa isa't isa, ganun tayo dapat makilala ng mga tao. If you want us to be known as His followers, hindi tatak ng t-shirt ang nagbibigay sa Kanya ng known kung sino ka. So always good question to us to ourselves. Paano nga ba tayo matatandaan? Si Jose Rizal, pag nabanggit si Jose Rizal, ano yung natatandaan natin sa Kanya? Si Andres Bonifacio. Kayo, us, tayo. Our family can give one word sa'yo. Pwedeng sabihin, as a father, you are hardworking, determined. Pwedeng nilang kind, pwedeng gentle. Pero at the same time, pwedeng mag-isip din iba na aggressive, angry. Irresponsible dahil sa galit sa mga tao. How you will be remembered? Alam niyo paano tayo natatandaan ng tao? Natatandaan tayo ng tao not only from what we did or from what only we say to them. Pero natatandaan tayo ng tao how we made them feel from what we have said and done. Kung ano yung naramdaman nila sa sinabi nyo sa Kanya at sa ginawa nyo sa Kanya, yun usually ang natatandaan sa atin ng mga tao. Ano yung natatandaan ng mga sidecar boy sa inyo? Anong natatandaan ng mga kapitbahay ninyo? Anong natatandaan ng ating mga kliyente, suki? Pinagbibilan ng bigas ng baboy sa pretil, sa palengke. Co-office mate natin. Ang natatandaan sa atin, yung naramdaman nila kapag may sinasabi ka,
At yung naramdaman nila kapag may nagawa ka. And that's how we will be remembered. That is why this 2022, the Lord wants us to have an awareness, a reminder. Pansinin niyo, meron kayong mga tao na gumawa sa inyo nung bata pa kayo na abuso yung iba. One time, may kinounselan ako through phone. Sabi niya, Pastor, bumalik na naman po uli. And she is around 40 plus. 40 plus na. And then biglang nag-cheat sa akin, bigla siyang nanginig sa takot. Why? Parang after 30 yata o 20 plus years, here we go. Biglang dumating yung lalaki na malayong kamag-anak nila na nang abuso sa kanya nung bata siya. Ng maraming beses. Nanginig siya, 40 anyos na siya. And that was 30 years ago. She can still remember the pain. She can still remember the abuse. Took place nung mga araw, nung makita niya, nanginig siya, natakot siya. Na parang may ang tanda niya na. Suddenly, she felt what that man did to her. She felt what that man told something to her. Sinabihan siya ng bagay, ginawan siya ng bagay, na ang tandaan niya. You know what we want right now? Pag makikita kayo ng mga bata, gusto ko yung mga nanditong worship team, pag makikita nila ako, I will be remembered sa mga sinasabi at ginagawa ko. I want you to be remembered ng mga tao. Bata, tanda, matandaan tayo hindi sa kung anong ginawa nating hindi makakalimutang masama, kundi matandaan tayo ng mga tao sa isang napakagandang experience nung makasama kanya sa buhay. And it's not too late. It's not too late. The Lord's giving us a year. A year at least. Mahabang panahon to, ha? A year para sabihin, I want you to become more loving this time. Why? Because the Lord wants to redeem time. The Lord wants to give you a chance to rebuild, to restore, to reflect, to reshape. Kumbaga, binibigyan tayo ng chance ng Lord ngayon makabawi. Why? Because there is always a chance. There's always a moment been given to us by the Lord para bigyan tayo ng pagkakataon matandaan uli sa nagbagong tao. Why? Si John, si Peter, si James, Peter, James, and John, mga kasama ni Lord John na mga mainitin ng mga ulo. Mga angry man, mga selfish man. Nag-aaway kung sinong uupo sa kanan, sa kaliwa, who will sit beside the throne of Jesus. Nagre-request, Lord, sabi ni John the Beloved, Lord, pagpababa ka ng apoy, tupukin ang mga taga-Samaria na yan, di man lang nag-courtesy call sa atin. Ganun yung ugali. And then suddenly, turn into a different man. Hanggang sabi niya, kung may isang bagay that I want to be defined, kung may isang title na gustong-gusto kong matatandaan ako ng mga tao, hindi yung dati kong ginawa. Hindi yung mga dati kong sinabi, yes, we said something wrong. Yes, we did something wrong. Taas ang kamay ng walang nagawang masama. Ayun, isa lang. Sino pa? Ipapako natin sa krus. Hindi, joke lang po. Lahat tayo, di ba? Lahat tayo, mayroong nasabing masakit. Lahat tayo. Ako, may nasabi akong masakit sa anak ko, sa asawa ko. May nasabi akong masakit. May nasabi akong masakit sa inyo, sa iba sa inyo. May nagawa tayo na masakit din sa iba. But we don't want to be remembered by those words. Gusto natin matandaan tayo ng mga tao na bumabawi. Masarap galitin yung asawa ko, pag nagalit siya, namimigay eh. Nanlilibre. May mga bagay sa buhay nyo na nakagawa po kayo ng hindi maganda. Ito, pwede magtaas ng kamay. Taas nga ang kamay nakapagsalita ng masakit at nakagawa din ng masakit sa iba? Yes. Isang kamay lang, isang kamay. Iba, lahat ng kamay tinataas. Parang lagi nananakit eh. I mean, nakagawa din kayo, naging padalos-dalos din tayo ng desisyon. Nakapagmura din nga kayo sa galit nyo eh. Minsan nga nasumpa-sumpa mo na yung tao sa galit mo eh. Minsan napagsabi mo siyang wala kang kwenta. Wala kang silbi. Wala kang utang na... Baka mapamura po ako dito, huwag na lang ha. Nakasalita kayo ng di maganda.
Pero may moment si Lord sa 2022 that the Lord want you to be remembered not by those words na sinabi natin. Amen? Ang matatandaan sa atin, natandaan ko, humingi ng tawad sa akin yan. Natandaan ko, bumawi yan. Natandaan ko, minahal ako niyan kesa rin sa mga sinabi niya. Natandaan ko, nung nabubuhay pa yan. Huwag nyo nang intayin, sabihin nyo yung nabubuhay pa yan. Ngayon pa lang po. Ngayon pa lang. I remember a story, no, isang teacher ko, may pamangkin siya, na 7 yata o 12 years old, na babae, na nakaladkad ng tren. Totoong buhay ito. Nung makaladkad ng tren, kinukwento, nagka-depression siya sa isip. Kasi nga, pinag-aaralan namin yung mga problema sa isip. So, nakwento niya yung pamangkin ng teacher. Kasi co-teacher niya, may pamangkin ganun. Tapos sabi ng doktor, nakaligtas sa aksidente sa tren, pero sabi sa kanya, dadating yung time, lalabas na yung problema. Sa ngayon, okay pa. Pero habang lumalaki kasi, yung part ng power bank, ng memory, kung saan ini-store yung mga memory, tinamaan. So baka biglang isang araw, mawala sa kanya lahat yung memory. Mawala lahat yon. Ang galing ng isip, no? May certain parts pala dyan na mayroong, halimbawa yung lasa ng sinigang na, yung kaldereta, for example, ni Mama Lita, hindi namin makakalimutan yung lasa eh. Kumbaga, alam namin, ang nakakakope ng luto nun si Mama Lita Jr. eh. Si Irene, yung lasang-lasa talaga, ng kaldereta. Yun ang masarap talaga yung kaldereta niya. Katulad ng kay Mama Lita, na pag kinain mo, malalasahan mo biglang, yung wire sa brain mo, ting! Malala mo, ito yung dati. Binabalik ka nung memory bank mo, nung dating nangyari, no? Binabalik sa'yo. Pag nalasahan mo, maano ang taste bud mo, pero may nakaprogram dyan na ito yung lasa ng kaldereta. Sa nanay ko, yan ang pinaka-the best na minudo sa buong mundo eh. Ay, hindi, sa buong universe eh. Niluluto ni Nanay Beth. Alam ko pagluto niya, pagluto ng lahi nila, si Kuya Itong din, nagluluto din ng ganon. Alam niyo yung luto nung, kayo di ba may nalasahan kayo yung adobong paborito mo? Na, alam mo kung luto ng lola mo yan, ng nanay mo yan eh. There's something. Nire-retain ni Lord yung mga memory niya sa atin. Bahagi ng regalo yon. Ang nangyari dito sa babaeng na aksidente ng tren, tinamaan yung part na yun na maaalala mo. Pero alam niya, bago mangyari yun, nung 12 years old pa lang siya, sinabihan na siya na it possible ng ganitong maging ending mo. Ang ginawa niya, tinutulungan niya yung sarili niya, sinusulat niya lahat ng mga importanteng detalye, phone number, address ng bahay, tsaka PIN, sa notebook. Hanggang isang araw, nung pupunta siya, naging nakagraduate ng accounting. So matalino, no? Naging accountant siya, actually. So, bumukod sa mga pamilya para mamuhay mag-isa. Yan may kinikita naman. Nung magwi-withdraw na siya isang araw sa ATM, hindi niya maalala yung PIN number. Sabi niya, nako, baka eto na yon. Kaya sinulat niya lalo sa mga notebook yung mga gusto niya, parang diary. Ilagay niya yung mga Isang araw, ito ang malaking problema. Pati yung diary, nawala na sa isip niya. So lahat ng sinulat niya ron, wala nang kwenta kasi hindi niya na nasa isip na may diary pala siya. Hanggang sa ito na, umalis siya ng bahay one day, hindi niya na alam kung saan uuwi. Wala na nawala hanggang sa unti-unti na lost niya yung memory. Hanggang sa naging taong grasa. Palaboy-laboy na lang siya. Pero, may isang bagay na laging ginagawa na hindi nawala sa memory niya. Alam niyo kung ano? Araw-araw, nandun sa simbahan. Araw-araw. Hindi lang linggo, araw-araw nasa church. Pumupunta doon. Hanggang sa namatay. Saklap na story, namatay actually eh. Pero ang ending, sa bahay niya, natagpuan ng mga kamag-anak yung kanyang diary. Alam niyo may nakasulat doon sa diary. Nakasulat, Lord,
Alam ko pong dadating sa point that I will lose everything. I will lose my memory. Pero Lord, sabi niya, kung may isang bagay po ang wag na wag niyo pong tanggalin sa akin. Alam niyo kung ano? Wag niyo pong tanggalin yung aking pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Kaya hanggang sa wala na siya, taong grasa na lang siya, hindi nawala yung pananampalataya na yun sa puso't isip niya. Hindi nawala. Amen? Hindi po kayo nasagasaan ng trend. Kaya hindi dapat mawala sa isip niyo yung pananampalataya na yan. Amen? At kung meron man kayong hihilingin kay Lord, Lord, will you please don't take this away from me? God will not take it away. But kung dumating sa punto, magkakaedad tayo, kayo pala, magkakaedad kayo, ano ang isip, magkakademensya, Alzheimer, wag naman, we don't confess that, but just in case, naging makakalimutin kayo, yung iba nga sa inyo, makakalimutin na, kahit yung mga may utang, nakalimutan na eh. You know? Basta yung pag nakakakalimot na, hilingin nyo kay Lord, Lord, dalawa hinihiling ko, wag kong makalimutan yung faith mo, tsaka yung mga may utang sa akin. Etong hilingin nyo kay Lord, Lord, please, let me always fix my eyes on you. Minsan, dadating po sa punto na hindi mo na maalala yung mga bagay na ginawa natin na solusyon sa problema. Hilingin natin kay Lord, Lord, please, gusto ko po palaging ikaw ang nasa puso ko. Amen? Palakpakan natin si Lord. Gusto natin yung nagpabago sa buhay ni John. Si John who was an angry man, si John who is so impatient, si John na masyadong padalos-dalos ng desisyon, suddenly, sinulat niya sa mga sulat niya yung isang title that will define himself. Sabi niya, I want to be called John, the beloved of Jesus. Gusto ko makilala ngayon si Juan na minamahal ni Jesus. Alam niyo kung may isang bagay po na gusto nating makilala tayo, ang new life, na pag binanggit ang new life or tayong mga tao, ang gusto nating maisip, mapagmahal yung mga tao na yan. Amen? Mapagmahal yan. Gusto natin maisip ng mga tao na kahit iba-iba tayo, pero paano nga ba yun? Pastor, paano nga ba magmahal kung iba-iba tayo ng paniniwala, opinion, iba-iba tayo ng nararamdaman, iba-iba tayo ng kalagayan? Possible ba na mahalin? Unang tanong ko, possible ba na magkapare-parehas tayo? Hindi talaga. Ngayon nga, na-realize ko, bukod sa iba-iba tayo ng opinion, talagang our God who created the universe, talagang decided na ang design ng lahat ng bagay, iba-iba. Ang tawag doon, diversity. Sabi nyo nga, diversity. Alam nyo yung snowflakes? Yung snowflakes, iba-iba yan talaga ng itsura. Wala parang parehas na design ng snowflakes. I mean, pag may isang pirasong snowflakes, walang katulad. Iba-iba. Alam niyo yung balat ng ahas, ng sawa? Yung balat ng ahas, pati pala yun, iba-iba talaga. Walang magkaparehas na ganun. Parang identity niya yung balat niya na yun. Nakakita na kayo ng zebra. Yung guhit ng zebra sa kanyang katawan. Alam niyo bang walang parehas na zebra? Ito pa yung pagong, yung turtle. Yung likod ng turtle. Yung likod nun, walang parehas. Eh di lalo na yung fingerprint. Kahit kambal tuko na magkamukha, walang parehas. Yung ngipin nga na, pag nasunog yung bangkay, tinignan yung ngipin, yung dental, DNA nung dental, iba eh. Anong ibig sabihin? Kahit sa doktrina, iba eh. Sa paniniwala, iba eh. Ibig sabihin, okay lang palang iba-iba tayo ng paniniwala. Okay lang palang iba-iba tayo ng opinion. Okay lang palang iba-iba tayo ng emotion. Ano mag-unite sa diversity? Love. Ang mag-unite sa pagkakaiba-iba natin para hindi tayo mag-away-away, pag-ibig. Amen. Kaya ibig sabihin, may kapitbahay kayong Muslim, okay lang po yun. May kapitbahay kayong Mormons, may kapitbahay kang Jehovah, may kapitbahay kang zombie, manyak, lahat ng mga nakapalibot sa mo. Okay lang yon. Ingat lang ha.
Lalo kung may kapitbahay kayong magna cum laude, masyadong matalino yon. Tapos yung kapitbahay mo sa magna din, magna nakaw. Pero kung may pag-ibig, you know what? Magkakasama-sama kayo. Ngayon, na-realize ko that I'm not going to force what we believe. I don't want to be radical enough na nagpo-force ka na para ng paniniwala mo din sa tao. Ang pinakamagandang makita muna sa atin, alam niyo kung ano? Pag-ibig. Amen? Sabi actually ni C.S. Lewis, sabi niya, do not waste time bothering whether you love your neighbor. Act as if you did. As soon as we do this, we find one of the great secrets. Ano daw yun? When you are behaving as if you love someone, you will presently come to love him. Ito pa magandang sinabi ni Andy Stanley. Sabi ni Andy Stanley, we should bring people to the edge that as they look over, they will and be in awe, in amazement of how much we love each other. Alam nyo, nung magkaroon po ng persecutions, AD 200, may isang theologian na si Tertullian, sabi ni Tertullian, narinig daw niya yung mga nagpe-persecute dun sa mga Christians. Nakita niya, etong sinasabi ng mga persecutor. Yung nagsusunog, nagpapakain sa leon, nagpaparusa, pumapatay ng mga Christians before. 200 AD, ito yung narinig nilang sinasabi. Look how they love one another. Look how they are ready to die for one another. Alam niyo, that is an amazing testimony. Meron pang isa, na may kamay, na yung kanyang kamay na isa, at saka yung kamay ng isang maliit sa, anyway, nakalimutan ko, sa lugar ito sa Europe, na may monument na gano'n, na may dalawang kamay na nag-aabutang ganyan. Alam niyo kung anong historia behind? Yung kamay na maliit, Christian. Nung time na yun, tumatakbo siya, hinahabol siya nitong isang malaking kamay na sundalo para patayin siya. Kaya lang tumakbo siya doon sa yelo, na kung saan may manipis na yelo. Nung pagtakbo niya, siya kinaya dahil maliit siya, pero humahabol sa kanyang sundalo, hindi kinaya, lumubog, hindi marunong lumangoy. Yung picture bakit naggagano yung dalawang kamay, bumalik yung Christian para abutin yung sundalo, para iligtas yung buhay niya. Nagusto siyang patayin. Tinanong siya ng sundalo, bakit niligtas siya kahit papatay siya? Sagot niya, it's a reflex. It's a reflex. Alam niyo reflex? Para bang, wala lang, normal dapat sa mga Kristiyano na magmahal. Sabi mo sa katabi mo, normal na ibigin kita. Kahit ganyan ka. Normal. That should be normal to us. That should be automatic to us na mahalin ang isa't isa. Sabi ni Apostle John, nag-reveal sa kanya ito eh. Sabi ni Apostle John, ni Apostle Paul muna. Sabi ni Paul, the one who wrote the entire Bible, who wrote big revelations. Alam niyo kung ano na-realize ko ngayon? I don't want to talk about mind-blowing na mga messages, pero heartbreaking naman sa mga people. Alam mo, pwede kang mag-preach ng mind-blowing eh. Yung talagang, wow, grabe, napaliwanag mo yun. Yung ganito, kaya lang heartbreaking. Maraming nasisira, nasasaktan ng mga tao. I think one best way to know what people believe, look at how they behave. So yung malaman kung ano yung pinapaniwalaan ng mga tao, tignan nyo kung paano sila mamuhay. Because how they behave will show what they believe. Amen? So if you want to know how much people can believe about the Bible, look how they behave. Tingnan nyo kung paano. Kasi how they behave will clearly explain kung talagang ano yung pinapaniwalaan ng tao. Sabi ni Apostle Paul, Ephesians 3:14-19, ito daw yung dahilan ba't siya lumuluhod sa tatay natin. The reason why I kneel before the Father, na ang lahat ng pamilya sa lupa, sa langit at sa lupa, diyan kumukuha ng pangalan sa Ama natin, ng identity. Ito daw yung prayer niya, verse 16. I pray that out of this glorious riches, He may strengthen you with the power through His Spirit in your inner being. Ito yung prayer ni Paul. Lord, I pray
Panginoon, napalakasin mo ng may kapangyarihan ang mga taong ito sa kanilang panloob, in their spirit, in their inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. I pray that you being rooted and established in love. Kung meron daw bagay na mag-uugat, mag-i-establish sa mga buhay natin, hindi doctrines, hindi positions, hindi person. Kung meron daw mag-i-establish sa family, sa buhay, sa negosyo, sa relationship ng mag-asawa, ano daw? Love. You need to be rooted. Ang prayer ni Paul, Lord, make them be rooted and grounded sa pag-ibig. 18, may have the power together with all Lord's holy people, kasama nating lahat, na maintindihan, mag-grasp natin at least kahit papano kung gaano ka wide, ka long, ka high, ka deep, yung pag-ibig ni Kristo. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled with the measure of the fullness of God. Pababawin ko. When we are rooted and grounded in love, magkakaroon tayo ng journey na maiintindihan natin yung love. Ipi-fill daw tayo ng Diyos. Pupunuin tayo ng Diyos. At kapag pinupuno tayo ng Diyos dahil naiintindihan natin yung love, nagbabago tayo. Nati-change ang tao kapag nagkakaroon siya ng knowledge na mahal siya ng Diyos. Ibig sabihin, gusto nyo magbago yung ugali natin? Una, para maging maibigan ka, kailangan muna, it need to start all that we are loved by Him. Kailangan mapuno yung isip natin ngayong 2022 na mahal na mahal ako ng Diyos. O yun ang gagamitin mo ngayong pagmamahal para hindi ka natatakot magmahal. Yung iba natatakot ng magmahal muli kasi baka masaktan. Yung iba natatakot ng magpatawad muli kasi baka ulitin. Yung iba natatakot ng magsimula muli kasi baka maulit. Ngayon, hindi kayo matatakot kasi whatever happened, God loves you. Amen? Why? Because it will enable us to love one another when we know parang the world is changed. Lives are changed. People are changed. Kapag nalaman natin na mahal tayo ng Diyos. Kasi pag nalaman mo, yun ang gagamitin mo para mahalin ang mga tao. When the church, will just get the revelation of this, mawawala yung mga hidden agenda and motibo para mahalin ang mga tao. Amen? Let me close in this. Nag-guess ni John, ito yung dating mainitin ng ulo, ngayon nagbago na. Sinabi niya sa sarili niya, ako ang tao na mahal ng Diyos. I want you to have this right now in this year. Itong 2022, lagay natin sa sarili natin, I am the person whom Jesus loved. Sabihin niyo yung pangalan niyo, parang ako, I am Herbie, whom Jesus loved. Sabihin niyo rin sa sarili niyo ngayon, ako si Yvette, mahal ni Jesus. Bawat isa sa inyo, sabihin niyo yung pangalan ninyo. Sabay-sabay tayo. Sabihin niya natin, ako si Herbie, mahal ni Jesus. Ready? Pangalan niyo, ready, go. Pag nabuo yung mindset na yon, then, let us start to love people the way Jesus loved us. Amen? Let me close in this. 1 John 4:7-11. Mga kaibigan, sabi sa verse 7, mga friends, let us love one another. Kasi love comes from God. Everyone na nagmamahal, mga anak ng Diyos yan. Kilala nila ang Diyos. Verse 8, whoever does not love does not know God. Kasi God is love. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. 10, ito yung pag-ibig. This is love. Not that we loved God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sin. Mga kaibigan, ladies and gentlemen, verse 11, since God so loved us, we also need to love one another. Mahal ba tayo ng Diyos? Tung taong ito, mas magiging mapagmahal tayo sa kapwa natin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, I love you. Tung taong ito, let us become more understanding, become more forgiving,
become more loving. So kung meron pong mga tao sa buhay ninyo, tayo tayong lahat, John couldn't help but to love others because of that amazing love of Jesus. Na-realize niya, grabing magmahal itong si Jesus sa buhay ko. Kaya naman nagawa ni John na mahalin ang mga tao. He saw that the life he was able to live in Jesus. He saw that God, the Lord Jesus, truly loved him. And because of that, he knows that God is loving. Kaya alam niya, ang reflection nito sa buhay niya, I will become loving like Jesus. Tung taong ito, tung 2022, I know 2021 became tough year for us. So parang iba ngayon palang makakabawi, ngayon 2022. Pero ang babawian natin, hindi sa pera, hindi sa trabaho, hindi sa sipag. Ang unang-unang gusto nating makabawi sa pagmamahal sa mga tao. Amen? So we want to become more loving. To all people that are watching right now, at lahat ng mga nandito, if you are a father, or a spouse, or a children, or a manager, a boss, whatever your status, position in life, ang goal natin ngayong 2022, me as a pastor, I want to be is 2022, a more loving pastor like Jesus. And because I'm also a father, I want to be a father who love his children the way Jesus loves them. I want to be a spouse. Become more loving spouse to Charlita. Become more loving husband to her. Let us pray today. Kung ano man po tayo ngayon, kung anong tingin ninyo sa sarili ninyo, tingnan natin sarili natin na maging mapagmahal ngayon. Amen? At kung meron po kayong mga nasabi, masakit, nagawa, na masakit, this year, 2022, let people remember, we are a people na who want to make it up with them. Gusto nating makabawi sa kanila. Amen? Kung naging mas medyo, hindi ka masunuring anak, if you're watching right now, and then you want to become more loving like Jesus, this time, you will ask an apology to your parents and say, Dad, or Mami, o Tatay, gusto ko pong makabawi sa inyo. And then start to walk it out by His grace. Tutulungan tayo ng Panginoon. Hindi nyo naman pag-ibig eh. As much as He loves us, we will love one another. Amen? Let us close our eyes and bow our heads. Hallelujah. Lord, thank you po sa oras pong ito. Lumalapit kami sa iyo, asking for your anointing, Holy Spirit. You are a perfect gentleman. You never force yourself to us. So right now, lead us, guide us into this decision. Lord, na binigay mo sa aming word, a year of loving more like you. Hindi kami magpipretend na minsan nagagalit kami. But that doesn't mean na hindi na kami nagmamahal. Hindi kami magpipretend na minsan nagkukulang, nagkakasala kami. Sumasablay kami. But that doesn't mean that the love of Jesus is not in us anymore. In this truth, Lord, tatayo po kami para magsimula uli ngayong taong ito. Tung taong ito, Lord, we want to become more loving. The way you love us, Lord. Mamahalin namin yung mga tao, mas magiging aware kami na, oops, babawasan ko ito, hihinto ko ito because I want to be like Jesus. And this is also what He wants sa buhay natin. Kaya niya inuutos ngayon ito, to love one another. So Father God, thank you. We love you. We honor you. We want to sing this song, saying yes. Yes to your love. I say yes. Come on, sing this with me. Yes, yes to To your your love. Yes to your freedom. I say yes. God, yes to your heart. All of your healing. Your ways are high. Lord, I surrender. Come to you just as I am. I say yes. Yes to Jesus.
say yes to love. I say yes. Yes, yes to your love, yes to your freedom. I say yes, God, yes to your heart, all of your healing. Your ways are high, Lord, I surrender. Come to you just as I am. I say yes, yes to Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Panginoon, sa oras pong ito, Lord, nilalakihan namin ang aming pong kapasidad na matanggap palalo, Lord, yung pagmamahal na lagi mong binubuhos. So that we can, Lord, spill it over. Pwede naming ibuhos din ito sa iba, itong pagmamahal na ito. Salamat po, Lord. We will become more happier, loving, understanding itong taong ito. Sa tulong mo, Panginoon, lagi naming i-remind ang isa't isa, ang sarili namin, now, just like you, Lord, just loving people. Just pouring out love to people. Yung mga desire ng puso namin will always be for the people. Not to take something from them, but to bless, to give something to your people. So, Father, thank you for loving us so that we can love others. We give you the praise and the glory in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Amen! Happy New Year, New Life, Tondo! Happy New Year! Alright, sabihin nyo naman po sa katabi nyo, Happy New Year! And even yung ating mga viewers Sa ating, online, we yes. want to Happy greet New you. Year din po sa Happy New inyo. Year po sa inyong lahat. Ayan, talagang paramihan na lang tayo ng mamahalin this Yes, year, Ate yes. Jade, no? And yung word talaga natin, Jam, nalalakaran, as a church this year is napaka-ganda talaga. Yes. Diba? Loving more like, Jesus! Wow, wow, wow. Grabe. Ayan. So this morning, Ate Jade, meron tayong first timer. Yes. Ayan. Kung unang beses pa lang po kayong umattend sa New Life Tondo ngayong umagang ito, maaari po ba namin kayong imbitahan na tumayo? Yes. Para po ma-recognize namin kayo. Sige po. Sige po. Ayan. Yan. Mga first timer ang dami po. nating first timer. Ayan. Palakpakan naman po natin sila. Ayan. Ayan. Welcome po to New Life Tondo and we're so glad that you're here today. That's right. Mamaya po sa inyo pong paglabas, meron po kayong regalo na makakuha. Abangan po kayo ng ating ushers sa labas. Ayan. Yes. And So I think that's it. See you again next Sunday, everyone. God